walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, Diyos ko, eto, nilalamig ng bonggang-bongga. Hindi nakabukas yung aircon na, as in nakalak na yung bahay namin. Yung lamig pumapasok sa semento. Ayan o. So yon ganun kalamig. Anyway, so, hindi kasi masyado kaming sanay sa lamig dito sa Thailand kasi nga, ang init talaga dito kapag summer naman. So, yung, ano kumbaga parang yung body mo, parang yung temperature, sanay na kami sa init. Yung, hindi na siya ano sa amin. Pero yung ganitong lamig, ayun. So, masakit siya sa ulo. Charo. At doon nagkakasakit, di ba? Anyway, so, hindi naman yan matagal, panandalian lang yan. Pero i-enjoy na lang natin at alam mo yon, namnamin yung lamig. Kanina ngayon lumabas ako doon ng mga bandang alas 3 para akong yung nasa Tagaytay. Yung alam mo yung umaga sa Tagaytay, tapos alas 3 ng hapon dito. Ganun kalamig yung feeling. O, di ba? Ang bongga. So, yon. So, syempre, naglaba pa rin ako kanina ng mga puti. At, ayun, konti lang naman yung mga puti. So, binabad ko muna siya, tapos nilaban ko. Tapos, ayun, naglinis-linis ng bahay. Tapos, ayun, nanood ng teleserye ng bonggang-bongga. So, happy ako. So, yon. At eto, marami tayong chika ngayon dahil marami ako nababasa ng mga magsisisalihan. Hindi lang sa Pilipinas. Kung tayo dito sa Pilipinas, meron tayo nababalitaan na kung sasali daw si Maureen Mountain, sasali daw si Winwin Marquez. So, ayan yung mga nababalitaan natin dito ng mga kandidata na magjo-join nga daw dito sa Miss Universe Philippines. Andiyo dyan din si Aliana Aduana, naririnig din natin. Pero depende yan. Wala pa namang confirmation. So hintayin natin ma-release talaga yung officially candidates at doon natin malalaman kung magsisasalihan nga itong mga naririnig nating mga veteranang kandidata. At tignan natin kung kaya nilang manalo sa taon na to dito sa Miss Universe, di ba? Sa Miss Universe Philippines. At kung sila nga ba o isa nga ba sa kanila sa mga veteranang nabanggit natin ang maipapadala ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So gusto nyo ba yon? Anyway, so ang tabayanan natin yan. Kung tayo sa Pilipinas, meron tayong mga ganon na eksena. Sa ibang bansa, marami din ng mga nababalitaan natin na kung mukhang sasali daw si ganito, mukhang sasali daw si ganyan. So, isa na dito sa Dominican Republic. Yung naging kandidata noon sa Dominican Republic sa Miss Grand International na naka-top 20 ay nag-a-attempt nga yatang sumali dito sa Miss Universe Dominican Republic. Pag nagkataon, talagang magiging adventure queen ang labanan dito sa Miss Universe. And then, tingnan natin, kasi kung sa Miss Grand, naka-top 20 siya, so tingnan natin kung kaya ni Miss Dominican Republic na si Germanda Ramos na maging kandidata dito sa Miss Universe in the future, di ba? So, yon. So, antabayanan natin yan. And then, bukod doon, si Puerto Rico na si Oksana Rivera, ayan din, nag-a-attempt din siyang sumali sa Miss Universe. Ito ay si MGI 2022 Top 10 Finalist. Kabatch ni Roberta Tamundo, kung di ako nagkakamali. Or ni, sino ba to? Samantha Panlilio, di ba? So, isa to sa mga maganda talaga na kandidata noon dito sa na si Oksana Rivera sa Miss Grand. At ayan nga, so tignan natin kung magpupunta nga siya sa Miss Grand. Pero ito yung malupit, si Miss Colombia. So kahapon nga, di ba, napag-usapan nga natin na si Maria Alejandra Lopez ay talagang porsigido na mag-join talaga sa Miss Universe Colombia. Yes! So, dati siyang second runner-up sa Miss Grand. Oo, sa Miss Grand na taong 2023. So, last year. Talagang, ito talaga,
mukhang talagang tutuloy talaga siya. Tutuloy talaga siya sa Miss Universe Colombia. At nakita natin yung transformation niya. My gosh, nakakaloka. Sobrang ganda. Sobrang iba yung itsura niya ngayon kumpara nung lumaban siya sa Miss Grand. At masasabi ko, oy, mukhang banta talaga to. So, malakas yung laban, I think malakas yung laban niya pag sumali to sa Miss Colombia. And then I think yung Miss Colombia ay nako, winner. Charot. Kasi talagang maganda talaga siya ngayon. Gusto ko yung transformation niya as in talagang pinaghandaan niya. Hindi natin siya naramdaman nung last year pero ngayon ramdam na ramdam ko siya at talagang masasabi ko, in fairness mukhang palaban. So, yon. So, nakita ko siya sa Miss Grand. Sobrang ganda niya talaga. At ayan na. So, mukhang nagpaplano talaga siya sumali sa Miss Universe. So, abangan natin yan. And then, eto din, napag-uusapan din sa Thailand. Ngayon pa lang talagang putok na yung balita dito. Yung second runner-up sa MUT 2023 na si Vina. Ayan, mukha talagang babalik siya sa Miss Universe Thailand. So, pag nagkataon, ito na yung pang-apat niyang sali. So, tingin ba ninyo mananalo na siya? Ako parang tingin ko oo kasi iba yung eksena niya ngayon. Mas parang sasanayon na sa kanya yung mga bituin sa langit kasi nga, although mo nga yung may-ari ng Miss Universe Finalos na siya. Tapos, ayan, maingay yung pangalan niya ngayon sa social media, tinatapat siya sa mga queens na mga nagpaplanong lumaban. So, ayan na, mukhang siya nga talaga ang magiging pambato ng Thailand ngayong taon na to. Pero syempre, depende pa yan kung mag-confirm talaga siya. Depende pa yan kung mananalo siya. So, pero alam niyo sa totoo lang, pag naging officially candidates to, parang nararamdaman ko mukhang ipapanalo na talaga siya. Mukhang makukuha niya na. At tignan natin kung ano magiging eksena niya, di ba? So, yon. So, talagang magiging adventure talaga yung labanan talaga dito sa Miss Universe pag nagkataon na sumali sila. Plus, pag nadagdagan pa to ng pambato ng Win-Win Marquez, oh my gosh. Talagang, sa totoo lang ako tatanungin nyo, mas gusto ko si Win-Win kaysa kay Maureen Mountain na maipadala natin sa Miss Universe. Bakit? Si Maureen Mountain, yes, nagagandahan naman ako sa kanya, nagagalingan ako sa kanya, pero parang feeling ko, mas maganda yung determination kasi talaga ni Win-Win Marquez iba eh. Tapos mas parang palaban yung Win-Win. So sabi ko nga, hindi ako nagtataka kung bakit kinabog ni Win-Win yung mga Latinas kasi iba talaga yung energy niya kapag nasa entablado na. And I think kahit siya yung ipadala natin sa Miss Universe, itong mga adventure girls na to o adventure queen na nababalitaan natin magbabalik, parang kaya niyang kabugin to. So, yun. So, siya yung gusto kong itapat dito sa mga adventure queen na to. At parang feeling ko panalo dito yung Pilipinas. Di ba? So, yun. So, ewan ko yun yung napifeel ko. Kesa itapat natin dyan si Maureen Mountain. But malakas ang laban sa kanilang lahat. I think si Vina, si Colombia. So, sabi ko nga sana si Win-Win para mas kumabog at malakas din yung laban talaga ng Philippines. So, depende yan. But, tignan natin kung sino nga ba ang magbabardagulan, sino nga ba talaga ang magiging kandidata sa iba't ibang bansa. So, pag nagkataon, masaya lang to dahil nakikita natin na yung mga girls na to ay willing talaga silang mag-transform para lang sa kanilang comeback talaga sa Miss Universe. Ang kinakatakutan ko dyan sa lahat na narinig ko magkakambaka si Colombia kasi iba talaga yung nun. Iba yung determination nun, di ba? So, tingnan natin kung mananalo siyang Miss Universe. Oh, di ba? So, yon. So, exciting to pag nagkataon.
Plus, may Winwin Marquez. So, tingin nyo guys, sasali kaya sila sa mga sa mga napag-usapan natin ngayon? Makakarating kaya sila sa Miss Universe? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. So, thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.